ko alam kung saan ako kukuha ng isasagot sa kanilang dalawa, kaya ang ginawa ko na lang ay ang gumiti. Let's go. You need to eat your lunch now. Hinapit ako ni Chase sa bewan ko. Sige. Humarap ako kay Clark na ngayon ay mariing nakatingin sa amin. I wonder kung nasaan ang asawa niya. Sir, kailangan ko bang bumalik dito bukas? Tanong ko sa kanya. Yes, we need to talk privately. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Akala ko ba ay ngayon kami mag-uusap? Sir, kung wala akong shoot bukas, parang hindi ko na kailangan dito. Agad kong sumagot. I don't want to come back here kung wala na naman palang shoot. At makipag-usap sa kanya ng pribado? Para saan? We have a date tomorrow if you didn't know. Nang laki ang mata kong napabaling kay Chase. Seryoso itong nakaharap kay Clark. I felt his hand tighten while holding my waist. Hindi ko maiwasang mapalunok. Seryoso ang mukhang nakatingin sa amin si Clark. I don't know what he's been thinking. Kagaya pa din siya noon. Malihim. It's for the job. You can cancel your date. That much better. Anong tingin mo sa akin? Isang bastardo na katulad mo? Napapatingin na sa amin ang ibang mga staff na nandito, kaya wala akong nagawa kundi ang magsalita sa gitna nilang dalawa. Hinarap ko si Clark. We can't cancel our date tomorrow, sir. And if you really want to talk to me privately, I'm free this Monday. Hear that? We can't cancel it. Napakagatlabi ako sa inaastale Chase. Okay. Napayuko ako nang walang sabi itong umalis sa harapan namin. Hindi mo siya kakausapin na pribado. Sasama ako sa iyo. Let's go, Chase. Don't mind it. I'm hungry. Ako na mismo ang humila sa kanya palabas ng room. Nadaanan pa namin siya pero pareho kaming hindi nagtapon ng pingin sa isa't isa. I can feel the tense building up every time that Chase and Clark is facing each other. Hindi ko alam pero naiintindihan ko si Chase. Maybe he's jealous and pinoprotektahan lang ako. Pero kay Clark, damn, he's weird. Where do you want to eat? Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Umuwi na lang tayo? Magluluto ako? Sure. Mabilis niyang pinaandarang sasakyan. When we arrived, kaagad akong dumiretso sa kwarto at nagpalit. I wear a simple cotton short and a plain white t-shirt. Kaagad akong dumiretso sa kusina at naghanap ng maluluto. Some things keep running and popping in my mind, pero agad kong inaalis. Wala akong oras para dyan. At hindi ito gumagawa dahil sa lahat. Habang naghahanda ng mga sangkap ay narinig kong nag-beep ang phone ko para sa isang text, only to find out that it was from my manager. Napabuntong hininga ako. It says, about Joy. Nangungulit siya at nagwawala doon buong araw. Hindi niya matanggap na ako na yung pumalit sa kanya. Napahilot ako sa sentido ko. Pumunta ko talaga siya ng Spain para lang doon? Hey, what's going on? You have a headache? Saktong dumating si Chase. Wala, may naiisip lang. I don't want to bring back the past. At based sa ginagawa ngayon ni Joy, it's not possible that other people or medias, especially the reporters, will find something na magpapaungkat sa nakaraan. No one knows since naging model ako that Joy is my ex-best friend at may matindi pang nangyari kesa doon. I won't let that happen. I know gagawin niya din ito pero hindi siya nag-iingat. It will ruin her too. Didn't she think of that? Mukhang preoccupied ka. Just help me with this so we can eat. I said. Ayoko nang magpunta pa sa ibang pag-ungkat niya. I know Chase at sa nakikita ko ngayon sa kanya, hindi siya okay. Mabilis kong inalagay sa isang lagayan ang mga nahiwa kong sangkap. Hindi na din naman siya nagsalita at tumulong na lang sa pagtatapon ng mga kalat. Napabuntong hininga ulit ako. I can sense that something has gonna happen. Something bad. Danica, can you promise me something? Napalingon ako sa kanya nang bigla siyang magsalita. Nakatukod ang siko niya sa counter habang nakatingin sa akin. Napakunot noo ako. Promised what, Chase? He bit his lower lip before looking intently at me.
Hindi ko alam pero nararamdaman kong nagiging hindi na siya komportable lalo na pag hindi niya ako makikita. I told you I'm afraid you might leave me behind one day. I know, trabahador mo lang ako pero napalungkot ang matang tiningnan ko siya. Nag-iisip na naman siya, paano ko iiwan ng isang tulad mo? Makikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tsaka trabahador? May trabahador bang nahahalikan ng amo niya? Nananatili ka sa tabi ko kapag kailangan ko ng may kakapitan. Ngumiti ako sa kanya. At I think hindi na ako makakaalis nang wala ka, Chase. Nais sa tinig ko na agad niyang ikinangiti. My life has been different simula nang dumating siya. Mas naging maayos at payapa. Hahawakan ko yan, mi amor. Napangiti ako ng malawak. Nangako ako. Mabilis na natapos ang araw at namalayan ko na lang kinabukasan na masaya kong nakikipaghabulan kay Chase sa isang private park. Hey, come back here! Tawa ako ng tawa dahil halatang napipiko na siya. I won't! Sigaw ko pabalik habang nakatago sa isang punong malayo sa kanya. You don't want me to catch you, don't you? Mahina siyang lumakad papunta sa gawi ko. Mabilis akong tumakbo sa mas malayo sa kanya. Hey, stop running away from me! Sigaw niya. So, if I won't? Huminto ako. I will get you and make me mine forever! Namula ako sa sinabi niya. Ewan ko sa iyo. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya. Nakataas ang tilay niya nang nasa harapan ko na siya. Ayoko nang maghabulan. Kantahan mo na lang ako. Sure. Inakbayan niya ako at dinala sa isang open space malapit sa isang puno. Inayos kong buhok ko dahil sa dumaang malakas na hangin. Walang tao dito ngayon dahil na din siguro private property. Hindi ko din alam kung bakit alam to ni Chase pero mas okay na din to para walang magulo. Tell me if you're hungry, I'll prepare some food for you. Mabilis akong tumango sa sinabi niya. Maaga pa lang kanina pagising ko ay nagulat na lang ako na madami ng pagkain na nakalagay sa lamesa at katabi doon ang isang basket. Nang tinanong ko siya kung para saan yun ay para daw sa date naming dalawa. Hindi na ako nakaangal dahil naalala kong ang sinabi ko kahapon kaharap si Clark at alam kong umaasa siya doon kaya mabilis na lang ako nag-ayos at sumama sa kanya. Tsaka alam kong ipipilit niya din na matuloy ang date kuno namin. I don't want to disappoint him at gusto ko din namang mamasyal na yon. Anong kanta ang gusto mong kantahin ko? Napangiti ako nang pumunta siya sa likuran ko at yumakap doon. He encircled his arms on my waist. Please sing My Only One, isa yung sa mga favorite song ko since I was 16. It reminds me of someone na ayoko nang maalala ngayon but still, it's still my favorite song. Ipinaalam ko ito kay Chase at later on, he told me that it's his favorite song too. Natawawa na lang ako dahil sa kakulitan niyang yun. Okay, but sing with me. Sumandal ako sa katawan niya. Naaalala ko nung nakilala kita, ayoko mahulog. I thought my hands were shaking cause you look so beautiful. Magsisimula niya sa kanta. Pinikit ko muna ang mga mata ko bago nagsimulang kumanta. Naaalala ko nung hinalikan mo ako, alam kong ikaw at tayo at aking mga kamay, nanginginig kami kapag tinutugtog mo ang aking paboritong kanta. Iginalaw niyang katawan naming dalawa na tila sumasabay sa malakas na pagdaan ng hangin.
Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing tumitingin ako sa mga mata mo, nakakakita ko ng 1,000 bumabagsak na shooting star. At oo, mahal kita. Hindi ko makapaniwala na gabi-gabi ikaw ang nasa tabi ko. Ngayon ay sabay na kaming kumakanta. Ipangakong mananatili akong dito hanggang umaga at susunduin kita kapag nahulog ka. While my eyes are closed, I can feel that he's looking at me. Masakit mang isipin na hindi ko maipadama sa kanya ang naipadama niya sa akin ng ilang taon. Alam ko sa puso kong mas matimbang siya mayon. Siguro natatakot lang akong aminin. Natatakot akong pumasok ulit sa isang sitwasyon, but Chase doesn't deserve this. Kapag lumakas ang ulan, kapag nabusog ka na, wawakasan na lang kita at aayusin ka ng mahal ko. Napangiti ako nang maalala ko ang isang bagay 3 taon na ang nakaraan. Ano ba, Chase? Singhal ko sa kanya dahil nanggugulo siya sa panonood ko ng isang drama. Tinutokso niya ako dahil daw umiiyak ako sa pinapanood na palabas sa TV. Napupunas na lang ako ng pisngi. It's not my fault na nakakaiyak yung palabas. It's about the girl who betrayed by her own boyfriend and family. And what makes me cry is she don't have something to hold on to. She's all alone. Huwag ka na kasing umiyak, drama lang yan. Hayaan mo kapag nangyari yan sa'yo at nasaktan ang puso mo, gagamutin kita ng pagmamahal ko. It's Chase who told me that whatever happened, meron pa ding taong lalapit at dadamayan ka kahit iwan ka man ng lahat. You just need to open your heart dahil baka ang hinahanap mong karamay ay nasa tabi mo lang. Isinandal niya ang mukha niya sa leeg ko. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan 1000 razones para renunciar. Hanggang sa matapos ang kanta, naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko kasabay ng pagmulat ko. I closed my eyes again to clear my gaze but nothing changed. Nakita ko siyang nakatayo mahigit 1 metro ang layo sa akin.